Huwag na po tayo magpatumpit-tumpit. Papasagot ko na po sa inyo yung yung mga sinabi ni former Senator Sonny Trillanes. And in fact, pinangalanan niya kayo, although hindi naman kayo sinangle out. Meron daw mga dating general na pro Duterte na nakahalo na o na-infiltrate itong clergy and citizens for good governance. Kayo, pinangalanan niya kayo kagabi sa aming panayam. Ano po yung tugon nyo rito? Well, yun nga, ako lang ang pinangalanan niya, di ba? Sabi niya na mayroong infiltration na raw, pero ako lang yung pinangalanan niya na isa sa mga pro-Duterte retired generals, no? Sa katotohanan lang, hindi ko alam kung saan niya nakuha yung impression na yan, no? Because nag-resign ako sa DICT noong January 30, 2020, 5 years ago. No? And nag-resign ako dahil may naobserbahan akong katiwalaan na involving confidence. At mula noon, hindi na ako bumalik sa DICT or got any government position. At if you remember, nagka-COVID pa nga, lockdown tayo, hindi tayo makagalaw. So the fact that I resigned from the administration of President Duterte, who was then very popular na nagkakwan, ay siguro nakakuan na hindi ako pro-Duterte, no? Bakit ako magre-resign kung ako'y pro-Duterte? And for 5 years, wala na akong connection talaga since that time. So hindi ko alam talaga kung saan nakuha ni Sonny yung impression na yon. Siguro dahil ako lang siguro na general na naging acting secretary ng DICT and naging undersecretary, no? Pero yun nga hindi niya siguro alam na 5 years na ako wala sa katungkulan. Okay. Paano po ba kayo na-involve dito sa clergy and Citizens for Good Governance? Paano po kayo na-involve dito? Una, naging member ako ng tinatawag na Advocates for National Interest. Ito yung mga military officers to, no, na members nitong ANI. Ngayon, nag-form ng ANIM, a bigger coalition, na nandiyan na ang clergy, nandiyan na yung, of course, yung military and uniformed personnel, and mga social groupings, no? Nagsanib yung ANIM at yung clergy for good governance, no? So, naging clergy and citizens for good governance. Ito'y ginawa lang just mga before Christmas lang, no? Mga about last week of November. At actually, ito lang siguro ang organisasyon na sabay ang clergy at yung mga military personnel na mostly retired. Well, walang active talaga na kasama dahil una, hindi sila comfortable na sa mga active military personnel na magsama sa mga organisasyon na katulad nito, no? So retired, halos retired lang. Okay. Sir, ang tanong ko, ilang kayong retired military generals na kasapi dito sa Clergy and Citizens for Good Governance? Kung mga general, siguro mga more than 20 kami. 20-25, ganyan. Okay. Sa mga lower rank, siguro all in all, mga around little less than 50 na military, retired military personnel. Okay. Fewer than 50. Okay. Ito po, para malinaw, no? Kasi ang allegation na-infiltrate daw ng mga pro-Duterte generals yung grupo. Dito po ba sa 20 to 25 retired military generals, can you say na wala ni isa dyan ang pro-Duterte? Actually, ako lang yung
naging member ng kanyang ah, kanyang cabinet, no? Yung mga iba na naging member niya, sina Anyo at lahat mga ay hindi sila kasama. Opo. So kung masabi ko ay ako lang yung nanggaling sa administrasyon ni Duterte na kasali. Opo. Hindi sir, ang tanong ko, kasi ganito, no? Pwede namang yung dating general, hindi nagsilbi sa gabinete ni Duterte, pero pwedeng pro-Duterte ngayon. So para lang malinaw, doon sa mga nagdududa, dito po ba sa 20 to 25 retired Sige, general oo. sa kasapi na CCG, walang pro-Duterte dyan o meron? Wala akong alam na na pro Duterte o nagboto kay President Duterte, no? Halos lahat ang nagboto ay si Ping Lacson. Kasi hindi ko rin alam 100% kung ano yung mga kanilang affiliation, no? Pero yun nga, yung mga kasapi nitong CC4G ay talagang non-partisan, no? Para sa bayan lang talaga ang aming pakay. Okay. Can you name You some can be of sure the about that. Opo. Can you name some of the fellow former generals na kasama nyo sa CC4GG? Si former Edelberto Adan, Okay. Lieutenant General, si Alex Yano, former Chief of Staff, Okay. si General Ibrado, former Chief of Staff. Okay. Of course, yung may of course retired captain, Babiap, no? So, yun lang maalala ko ngayon. Talaga, oo. Kailangan makuha ko yung listahan ulit. Sige, tsaka baka may madamay kayo na hindi pala kasama. Okay. Para malinaw din, no? Ano po ba yung pinaglalaban ng CCGG from your perspective? Ano po yung pinaglalaban? Well, good governance, no? And tatlo ang aming main advocacy. Anti-corruption, anti-political dynasty, at electoral reforms. Yung tatlo lang na yan ang main advocacy namin sa anim, no? Okay. And sa anim, no? sa anim. CCGG, Go tatlo ahead. sa anim, and sa CCGG mayroong dalawa pa yatang na sama na hindi ko ngayon maalala, no? Kasi doon lang ako concentrated sa amin eh. Ang alam ko may mga 60 plus na organisasyon na sumama sa CCGG, no? And ito ay lalahok bukas. Okay. Sige sir. Kasi nung tinitingnan ko yung mga pahayag o statements coming from CCGG, kasama sa kanilang mga ipinaglalaban o isinusulong ay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kayo po ba yung grupo nyo ay pabor dito? Yes, oo. Nagkaroon ng parang group decision, no? Na ito ang aming magiging issue na gagawin sa itong pinakauna naming indignation rally, no? So yung pasagutin si President Marcos sa budget ng 2025, and of course yung pag-impeach kay Sara Duterte sa lahat ng mga na discovery, no, na mga irregularidad na nagawa niya.